Yun ang babarilin nila. So parang ganun din. Parang ganun din ang mga ganitong klaseng investor. Now, paano mo malalaman kung active hunter type of investor ka? Pinaka-determining characteristic mo or is medyo impatient ka. Parang hindi ka mapatigil sa isang lugar. Kahit anong ginagawa mo, parang nang madali ka ma-bored. Parang ganun. Okay. Yun ang maging determinant kung active hunter ka. So, of course, marami pang pwedeng tingnan kung papaka ka ba sa type na to. Pero sa ngayon, pwede mong malaman ang pinaka very basic is impatient ka. Okay. Yung active farmer naman is ito yung mga actually naghihintay ng opportunities. Lumaki yung mga opportunities na pinag-invest nila. So hindi na sila actually naghihintay ng opportunities eh. Kahit maliit man yan o malaki, kung ano yung dumating sa kanila, pinagayaman nila. Tatamnan na nila ng kanilang mga talento at ng kanilang oras. No? Ang mga makikita mo dito is yung mga taong nag-stick talaga sa isang business na matagal na panahon. O kung sa stocks naman, sila rin yung nag-invest sa isang stock ng tumatagal lang mga taon-taon. Isang magandang example nito is si Bill Gates. Nagtagal siya sa isang business sa Microsoft. Napakatagal na nun at lumalaki na rin. Malalaman mo naman, of course, kung opposite ng active hunter to eh. Malalaman mo kung active farmer ka is kung patient ka naman, of course. At kaya mong tumagal sa isang trabaho ng kahit pa ulit-ulit mong ginagawa is okay pa rin para sa'yo. Pero yung parehas ba pwede maging successful yung pareho? Of course, pwede. Pwede. At ang nagkakaiba lang is kung active hunter ka kasi, tapos pumapasok ka sa pagiging active farmer na type ng investor. Medyo hindi mo magustuhan yung ginagawa at malamang babagsak yung yung ating mga OFW katulad ni naman nakatingin niya at saka si Rick, si Amado, si Rolly. Ano kaya ang kategorya nila bilang sila ay investor? Yung araw sinasabi natin na overseas Filipino investor. Hindi na sila OFW. Dahil kung dumating yung mga hinihintay nila na pinagtrabaho nila yan, sakripisyo, luhag, bigong pawis, naghintay pa ng napakahabang panahon. Ay kung dumating yan, ay di sila yung mapapabilang doon sa mga investor na may kategorya na yun po ang pwede niyong paghandaan din dahil sila isang market din, isang market force. Pwedeng mabagong bansa natin. Kung lahat ng ating mga W mag-i-invest kahit na $100 lamang sa loob ng isang taon. Pag minultiply mo yan, ay napakalaki upang matubos ang ating mga utang at magtrabaho sila ng maayos, ay tayo pa makakapag-convince na ang utang ng Pilipinas kayang bayaran ng OFWs. Tama yun, attorney. Okay. Kung tanong mo kung saan sila pumapatak, depende kasi yan, kailangan muna silang makipag-usap actually sa mga qualified na coach. Kasi hindi natin naman malalaman na pwede natin i-stereotype, no? Kasi dahil naghintay sila ng 27 years, pwede silang active farmers na actually. Pwede kung bibigyan pinagtsagaan nila, pinagtsagaan nila na malamang kayo, attorney, active farmer kayo, nahihintay nyo talaga na 27 years. 27 years. So, ang determining factor din is yung patient. Patient sila. Pero hindi natin maalam. Malay mo, pag nakuha na nila yung pera, mas gusto nilang maghanap ng mag-hunter naman. Maging hunter. Or pwede rin sila maging very basic na passive investors lang. Anong ibig sabihin ng passive? Ang passive investor lang is meron itong hinahanap na isang taong pwede niyang pagkatiwalaan at doon niya na pinapamahala actually. Halos lahat. Okay. Kasi yung mga ganitong passive investors actually mas maganda sa mga medyo may edad na. Kasi hindi naman na nila kayang yung challenges talaga na araw-araw nasa business ka at araw-araw minomonitor yung mga stocks o kaya araw-araw ka naghahanap ng mga bagong passive opportunities. Napakahirap na sa medyo hindi na masyadong malakas. So, ito ay recommended lang para sa mga ganun. Pero not necessarily man sa lahat ng mga katulad nila Kamani, ay napakalakas ka naman. Kaya maging mga active investors. Kahit na senior na yan, kaya. So, para nyo malaman talaga kung anong klaseng investor kayo, nire-recommend ko talaga, kumausap kayo na either marunong sa mga ganitong klaseng bagay, mga i-invest na talaga. Kasi kung ma-interview nila kayo at matatanong nyo rin sila, mag-jive kayo malalaman nyo, ganyan rin ugali ko. Siguro pareho tayo active farmer or active hunter or passive investor. So ngayon gabi, ngayon lang, ganun lang muna. Okay, magandang tip, ano? So, yan. Tandaan ng ating mga OFWs, ano? Okay, meron tayong text dito, attorney, ano? Para sa tayo ito, attorney, ano? Mula kay Arlo, sabi niya, sabi ni Kiko Cuneta,
Pangilinan ay di pwedeng mag-appoint si GMA ng Supreme Court Chief Justice. Pero ang sabi ng brilliant dynamic lawyer attorney Estelito Mendoza, that GMA can appoint a Chief Justice upon the retirement of uno. Ask ko kay Attorney Del Mundo, sino ang tama sa dalawa? Ang ating constitution ay may mga provision na isang incumbent na presidente within the 2-month period before Eric Sheik as president by June 30 ay hindi na presidente. Hindi siya pwedeng appoint dahil ang retirement May 17 mahuhuli doon sa period. And siguro pwedeng mag-appoint, bitin yun, and then pag sinabing bitin, appointed lang, but hindi pwedeng umupo dahil it will be violative of the constitutional Pagka provision. OIC na May ban yan parang midnight appointment yan. Aha. And marami na rin decision ng Korte Suprema at marami rin komentaryo, hindi lamang yung sinasabi ni dating Secretary of Minister of Justice Solicitor Mendoza, Solicitor General Estelito Mendoza, ay marami rin contra-discussion at in opposition, katulad ni na Joaquin Bernas, mga pari lawyer yan, at saka yung ibang mga expert sa constitutional law, ay marami rin nagbibigay ng mga opinion. At siguro si Kiko Pangilinan ay bilang isa rin abogado yata, ay di nagbabasa rin ng constitution na. Kaya ang iba namang mga justices na involved na ma-appointed, sila lang nagkakaroon na ng hidwaan. Ang hidwaan nila ay yung iba, tatanggapin lamang nila ang position kung ang mag-appoint bilang Chief Justice sa kanila ay ang incoming new president. Pero pumapayag sila na isama ang pangalan nila sa JBC, yung Judicial Bar Council. Sasama lang, pero gusto nila may reservation kung ang next president ang mag-appoint. Yung mga iba, ay basta gusto nila, basta mas lalo na kung pinakalamang ito. Ang masakit nga nito ay lahat ng issue na pros and cons, nagsisiraan na may mga anomalyang sinasabi na iniimbestiga ng Korte Suprema na parang noon din mag-rally kami ng 3 buwan, July up to September, ay meron na namang namumuong onslaught o parang undoy dyan sa Supreme Court na kung lalaki yan, ay madadamay ang institusyon. Yun ang iniligtas namin, yung Korte Suprema. Kung may kasalanan ng mga justices, let the law apply to them equally. Kahit na ba justices sila, kung may silang kasalanan, ay mapaparusahan din sila. Pero in the meantime, yung kaso ng mga workers, lalo OFW, ang kasong nakapending dyan, ay magkaroon na ng decision dahil wala namang kaming problema, nanalo na nga itong mga tao. At sila ay naghihintay. Huwag ninyong isama sa gulo at pang delay at yung Korte Suprema ay kanilang nililigtas. Walang pumunta sa harap ng Korte Suprema, nag-rally ng 3 buwan, linggo-linggo, 2-3 beses. Kada Lunes, nagrarally sila at para ipagtanggol ang ating Korte Suprema. Kaya hindi rin kami papayag na magkaroon ng gulo dyan dahil ang inaalagaan natin ay ang institusyon. Okay,